Ganito ang itsura ng tunay na bangungot. Naniniwala akong may isang tao. Ay binaril. Papunta sa lokasyon. Mukhang may lalaking binaril sa ulo. At pagdating ng mga deputy ng sheriff, natatpuan nilang may dalawang patay, si Anna Child at ang bago niyang nobyo. Ang suspect walang iba kundi ang hiwalay na asawa ni Anna. Dahil alam mo na ang mga karapatang ito, gusto mo na bang makipag-usap sa amin ngayon? Hindi, pero may nagbago. Sasabihin ko na ang lahat. Sasabihin ko ang totoo. Alam mo masakit ito. At ang susunod niyang sinabi ang nagbago ng lahat. Ako si Anjanette Levy at ito ang Law and Crime. Bago ko talakayan ang kasong ito, gusto ko munang banggitin ang isa sa aming katuwang na tumutulong maghatid ng mga kaso sa inyo. Ang Upside ay app na nagbibigay ng cashback sa mga binibili mo gaya ng takeout, gasolina at grocery. Ganito gumagana ang Upside. I-download ang free app, kunin ang offer sa lokasyon at magbayad gamit credit card. I-verify mo lang ang binili mo, tapos makukuha mo agad ang cashback. Halimbawa, gusto ko ng pizza. Titingnan ko ang offers sa Upside. Pagkatapos gumastos, lalabas ang pera sa app na pwede kong ilipat sa bangko ko. Ang mga madalas gumamit ng Upside ay kumikita ng average na $254 kada taon. Hindi mo matatalo yan. Para makakuha ng cashback, i-click ang link sa description o i-scan ang QR code sa screen at gamitin ang promo code na CrimeFix para sa dagdag 25 sentimo kada galon sa unang tangkeng gasolina mo. Dalawang pamilya sa estado ng Washington ang nagluluksa. Ipinagluluksa nila ang isang minamahal na ina at isang minamahal na ama. Kinuha ang kanilang mga buhay sa isang iglap. Ayon sa autoridad, ang bumaril at pumatay sa kanila ay dating kasentahan na tumangging magparaya. Si Anna Child ay 46 na taong gulang at nakakalungkot. Humingi siya ng tulong, pumunta pa siya sa korte at nakuha ang isang protection order. Pero hindi yun naging sapat. Si Anna at ang nobyo niyang si Jason Hildy, parehong 46 ay natagpuang binaril at napatay mas maaga ngayong taon. Noong Marso 24, 2026, pagkaraan lang ng alas 7 ng gabi, sa Mason County nang may tawag na dumating na siguradong magpapabilis ng tibok ng puso ng kahit sinong alagad ng batas. Delta Team at 33, naniniwala akong may nabaril. May binabaril kami sa kasalukuyan. Papunta na sa lokasyon, radyo 100 at sa stage 8 na ito. Radio sa 100 at 7, tinatawag namin lahat ng county at estado para tumugon. Naniniwala akong binaril ng kapitbahay ang nobyo at patay na siya sa pintuan. Paparating ang ambulansya, may dagdag pang putok ng baril. Madali lang, pwede rin bang magpadala ng 400 unit para magbantay sa magagaan na sasakyan? Malapit na tayong pumasok sa ating 3 oras. Kopya mo ba? Kung sakaling may mga sasakyan sa lugar, ipahalo mo lang sa amin. Sabihan mo lang, nasa 100 at isa na kami. Hintayin ang sasakyan, maging handa. Hello, ang tao? Sa puting truck, may isa pa kami. Of course, Evelyn. Uy, papunta kami sa isang kasulukuyang insidente ng pagpatay. Kaya dapat siguro pumasok ka na. Ano sa tingin ko? Mukhang may lalaking binaril sa ulo. Tumakas sakay ng puting Ford. May nangyaring pagpatay at ang pinaghihinalaang bumaril ay tumakas gamit ang puting truck. Hey, Hepe, si Gwen. Hey, gusto ko lang sabihin na papunta na kami sa isang kaso ng pagpatay na kakayari lang. May binaril sa ulo at patay na. Di pa ako sa lugar, kaya kaunti pa lang detalye ko, pero tumakas ang suspect na si Robert Child gamit ang puting.
Si Jason ang biktima. May insidente malapit sa Kamehameha Drive. Papunta na kami roon. Nasa unang tawag ko pa lang, kaya hindi pa. Sige. Sa ngayon, ayon sa mga tumawag na nasa lugar, tumakbo ang kapitbahay at nakatayo siya sa tabi ng lalaking binaril ayon sa kanila. Oo, sabi nila kalahati ng ulo niya ay wala. Nag-aaway at may putukan. May tumakas na tao habang may nagpapaputok ng baril. Lahat nagtutulungan. May kapitbahay na nakarinig ng putok at tumawag sa siyam na isang-isang. Umatras ka muna, may baril siyang holster, nandun siya, dumating ka sa tamang oras. Dalhin mo siya sa pulis. Di ko alam kung kaya mo itong ipadala, pero pakinggan mo muna ako. Ako ang sumagot ng kao. Tama. Sige, salamat po, sir. Pakiusap, sagutin mo muna ang tawag para sa atin. Oo, ngayon na ito ay sa 100 at 61 na address. Siguradong may order tayo doon na kailangang isil. Meron tayong ano? Para makapaghatid doon. O nagawa na, oo. Hirap kaming hanapin yung lalaki. Sinubukan naming isilbi ng 8 o 9 na beses. Maaring naalala ko ang plate number. Pagdating doon, kumuha ka ng opsyong hindi gaanong nakamamatay na pinakakabisado mo at pinakakomportable kang gamitin. Sige. Kunin mo na ang rubbish. Di dyan lang. Ganyan ang tunog ng sirena? Oo. Tama yan. Ihatid mo lang dyan sa kalsada. Sige, tingnan natin. Yup. Yan mismo sa pintuan dyan, patay na siya. They are sitting up against the door. Hayaan mo silang gawin ang trabaho nila. Sige. Sige. Sige, ayos lang ako. Kung kanino man ang sasakyan na to, gagamitin natin ito bilang panangga habang umaabante para mas makita natin ng maayos ang bahay. Kasama ako saan? Hindi, ibang sasakyan. Kanino ang sasakyan sa likod? Kapayapaan sa'yo. Ako na, sakay. Abante na kami. Gagamitin namin ito bilang panangga habang umaabante. Hoy, pakiusap, pumasok ka na. Meron ka bang mga poster para sa kabilang sasakyan? Ha? Wala naman. Sa kabila ng kotse. Buksan ang bintana, corner. Pumunta ka sa kabila ng kotse. Paparating na. Sige, kailangan natin ng dalawang nilipat sa likod. Kung may pwesto natin ang panangga sa likod, heto na po, sir. Sige, mag-iwan tayo ng dalawa dito sa labas. Bantayan ang garahe. Troop, kung nais mong dito sa labas manatili. Stone, gusto mo bang manatili dito sa labas? Sige, Ivy, go na. Ano? Ripple? Oo. Sige. May kalasag ka ba? Oo. Meron akong ikaw. Pwede mo ba akong ikuha ng kalasag? Oo. Pwede mo itong i-download at magkakaroon ka ng pistola.
Kakatehan niyo bang ligtas na lumipat sa likod? Sige, kaya mo bang i-clear yung isa pang sasakyan habang ginagawa mo yun? Kita mo... Tama. Pareho. Nakita mong nakaposas ang isang kapitbahay. Lumapit ang mga tauhan ng sheriff sa bahay na may narinig na putok ng baril. Stone, dadaan kami sa harap ni... Radio sa Tone 7, sisiyasatin namin ang bahay. Kung maaari, pakisunod lang. Magkakasama lang tayo, guys. Papunta sa harapang pinto. Please, dahan-dahan lang, guys. Opisina ng Sheriff ng Mason County. Kung nandyan ka sa loob, magpakilala ka. Opisina ng Sheriff ng Mason County. Nasa loob ka ng bahay, magpakilala ka. Sige, ilagay mo sa gitna. Pumuwesto kayo. Dahan-dahan lang, mga guys. May pinto ba sa kanan? Mga pinto ba ng aparador sa gilid? Pwede bang hawak mo ang baril habang nauna ko? Oo. Wala pa ako nun. Pasensya na. Babalik ako. Nakuha ko. Hilahin mo dito. Kakaliwa ko, pumanan ka. Malinis dito sa loob. Itigil mo ang pag-uulat. Molinas? Sige, lumabas ka. At bumalik. Ivy, Oo, ang ganda sa kaliwa. Oo, nasa likod ng kutso na yun. Dian, dumiretso ka sa hallway at kami ni Ivy ay kakanan. Opisina ng sheriff, may tao ba dyan? Magpakilala! Malinis dito. Sa loob ng bahay, natagpuan ng mga deputy ng sheriff sina Anna Child at ang bago niyong nobyo, si Jason. Narinig mo ang mga pangalan nila sa radyo kanina. Patay na pareho sina Anna at Jason. Ang pangunahing suspect ay ang hiwalay na asawa ni Anna, si Robert Child. Sige, hindi. Hindi na talaga magkakaroon ng pulso. Oh. Medyo halata naman. May pinapapunta na ako maglagay ng crime scene tape at magsimula ng crime scene log. May inutusan na rin akong kumuha ng mga litrato. May nakalimutan pa ba ako? Alam na ng mga detective at ni Hepe. Dumarating na ito. Nagsimula ang mga deputy sheriff ng malawakang paghahanap at wala pang 24 na oras na huli nila si Robert Child sa isang paradahan. Magandang umaga. Kaya mo ba ito? Ginawa ko ang pagkapkap. Paano kung hindi ko yon ginawa? Imangga na kanina po 2 hanggang 7. Pinapabagal ko sila. 0.35. Teka muna. Sige, tuloy mo, hawakan mo. Ano? 567. Ano nga ulit yon? May Brendo ba yun? Tumingin ka lang diretso pataas para sa amin, partner. Salamat. Buksan ng hangin. May bulsa ka dito. Hindi ko alam. Hindi akin yan. May bulsa ka dito? Hindi ko alam. Hindi akin yan. Nasa kustodya na si Robert Child at nasa likurang upuan ng sasakyan ng pulis, kaya tatanungin na ng pulis kung handa na siyang makipag-usap. On over here, Robert. Papunta na ako sa istasyon. Ano yun? Yun. That car over there. I was heading to the station. Tingnan mo yon. Dun banda. Dan, pwede silang sabihan. Ooh. Kumusta, Robert? May karapatan kang manahimik. Anumang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa'yo sa korte. May karapatan ka ngayon na kumausap ng abogado at makasama mo siya. Nakasama mo habang tinatanong ka.
Kung hindi mo kayang kumuha ng abogado, bibigyan ka bago tanungin kung gusto mo. Pwede mong gamitin ang karapatang ito at tumangging sumagot o magbigay ng pahayag. Naiintindihan mo ba ang mga ito? Ipinaliwanag ko na sa'yo. Oo, naiintindihan ko. Ngayon alam mo na ang mga karapatang ito. Gusto mo bang makipag-usap sa amin ngayon? Hindi. Minsan, nagbabago talaga ang mga bagay. Sa kasong ito, sigurado akong nagbago na. Inihatid ng mga deputy si Robert Child sa silid para sa panayam. Kasama ng ulan. Pwede bang kunin ang coke ko? Sobrang init. Dito, hahanapin ko yung nasa likod at aalamin ko para sa'yo. Nandito ito. Hindi komportable si Robert Child at hindi siya nag-aatubiling ipaalam ito sa mga deputy. Maging pabigat sa'yo. Kumusta ka? Masakit talaga balikat ko, hindi ko na... Halika, tutulungan kita, maupo sa sofa. Kaya mo bang tumayo? Saan ka pupunta? Oo, may meniscus problema ko. Sabihin mo lang, paano? Ilang buwan na. Sige. Naopera nito ilang taon nang nakalipas. Taon nang lumipas kaya, meniscus amnias. Anima po na ako. Ikaw, may pa-opera ka rin ba na meniscus sa sugat mo? Hindi, yun ay isang tabuang rekonstruksyon. Mabigat yan. Hello, alam kong hindi ako dapat kawaan sa nangyari. Pero ginawa ko yon para pagtanggol ang sarili ko. Yan ang pag-uusapan natin. Hindi ako kumilos ng walang dahilan, tama? Hindi ako sigurado kung makakalusot ako dyan. Hindi ko alam na kumilos ako hanggang kinabukasan at sinabi ko sa sarili ko na hindi yun nangyari. Tungkol doon ang sinasabi ko. Noon baliw ako, pati ngayon sa buhay ko. Sobrang mahal ko siya. Gusto mo isuot ang sombrero na sa ilong. Paano mo ba ang balikat mo? Sa huli, nagpasya si Robert Child na magbukas ng damdamin. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na alam ng pamilya mo na ligtas ka. Nakausap ko ang anak mong si Junior sa Utah. Oo, hindi siya okay pero mabait siyang bata, alam ko. Narinig ko ang magagandang bagay tungkol sa araw na ito. Siya nga pala, mabait na bata. Mahusay siyang magsalita. At oo, talagang nag-aalala siya. Kaya naman, nakahinga sila ng maluwag nang malaman nilang ligtas ka. Ligtas ka dito kaya ikukuwento ko ang nangyari. Gusto mo bang magsimula sa umpisa? Teka lang, bago mo gawin yan, Ram. Hindi ako sigurado dyan. Pero naalala ko na papasok ka dito. Hindi ko alam kung may nabigay na ba sa'yo ng payo o kung pinapayuhan mo na ang mga kinatawan mo o ano pa man. Oo, meron na. Kaya mo bang magpayo? Sa loob ng iyong directory. Nandito kami para tumulong sa iyo. Nais naming ipagpatuloy ang pag-uusap na ito at ipaliwanag sa iyo ang lahat. Sasabihin ko ang totoo kahit masakit. Noong bandang 2024, 2025, nagsimulang magnakaw ng pondo ng kumpanya si Ana at nagpa-party, gumamit ng droga. Hindi ako gumagamit ng droga. Hindi rin ako umiinom. Kaya, nagsimulang mawala ang pera. Nauwi kami sa dalawang pagkalugi. Sa unang pagkakataon noong 2025, hindi ko na isa katuparan. Nasabing kontrata. Naglabas ako ng pera. Wala kaming pera para tapusin ito. Nauwi sa dalawang pagkalugi. At hindi ko alam kung anong nangyayari nung una. Nalaman ko na lang na pinayuhan siya ng nanay niya na uminom ng amitriptyline. Kaya ako parang nagsimula akong mag-research. Dang-dang video ng mga babae at lalaki na nawala ng pamilya, asawa, trabaho. Wala akong alam tungkol sa gamot na ito. Walang kumonsulta sa akin bago niya simulan itong inumin. At sa tingin ko, sinadya yun ng nanay niya. Galit siya sa akin. Tuloy ang bata sa kwento kay Ana. Narinig ko siyang kausap ang mga babae. Sa Fred Meyer. Sabi niya, tinuturuan daw siyang kumita ng pera nang hindi nang tatrabaho.
Ibig mo bang sabihin kung galing sa gobyerno o ibang tao o mula sa Fred Meyer? Oo, nang hindi nagtatrabaho, gusto niyang magkaroon ng pera. Kaya tinuruan siya ng mga babae doon, mga katrabaho niya, kung paano gawin yon, tama ba? Kaya naman, hindi ko masyadong pinansin yon dahil palagi akong abala sa negosyo. Nasa labas ako, inaasikaso ang operasyon. Anong ginagawa mo para sa... Ako ang may-ari ng South Sound Concrete Construction. Trabaho sa konkretong konstruksyon. Mga gawain tungkol sa pundasyon, hindi talaga ito ang akin. 39 na taon na ako sa negosyo, sige. Nung una ko nakilala si Ana, kumikita ako ng 40,000 kada buwan. At tuwang-tuwa siya ron. Mas maganda at bata siya kaysa sa akin, di ba? Ipapasok mo lahat at ilalabas mo. At sa huli, natutunan ko siyang mahalin ng sobra. Alam mo yon? Alam kong mahirap paniwalaan, lalo na sa nangyari lang. Ang nangyari, 9 na buwan na siyang umiinom ng amitriptyline. Bigla na lang hindi na ako mahal ng asawa ko pagkatapos ng 21 taon namin magkasama, di ba? Sige, nakikikita ko na siyang unti-unting lumalayo palabas ng pinto. Nasasaktan ako, kaya ganito ang nararamdaman ko. At nakahiga lang ako sa sopa at tumataba na ako. At iniisip ko ang lahat ng insekuridad ko, tulad ng baka hindi na ako kaakit-akit, ganito, at nag-aanap siya ng mas mabuti pa. At parang nasaktan ako doon. Kaya nagsasabi ako ng masasakit na salita sa kanya. Pero hindi ko siya kailanman pinagbuhatan ng kamay. Alam mo yon? Pero sinabi niyang ginawa ko raw. Sabi niya, tinutok ko daw ang baril sa ulo ko. hindi rin nangyari yon. Kaya nauha niya ang protection order na yon based sa maling paratang, maling akusasyon na ako raw ay abusado. At hindi ako makapaniwala. Sabi ko, bakit mo ginagawa to? Naging malinaw ang lahat para sa aming video niyo. Dumaan kami para makita siya sa tanghalian. Kailangan kong balikan siya dahil naghiwalay kami at papunta na ako sa Arizona para magsimula ng negosyo. Nagalit siya dahil napalampas ko ang kaarawan niya. Kung ano talaga yon sa simula. Hindi ako nakapunta sa kasino para sa kanyang kaarawan dahil masyado akong gumastos. Sinabi ni Robert Childs sa mga detective ang ilang bagay at binanggit niyang umiinom ng gamot na pinagdependehan niya si Ana. At kaya nung nagsimula na akong uminom ng gamot, Gusto ko na sanang unti-unting itigil ang gamot, pero hindi agad-agad. ng professional na payo. Pinanood ko lahat ng video at naisip ko, paano kung 4 na linggo muna ng 1.5 tableta, tapos 2 linggo na lang, 1 tableta na lang. 2 na ba siya ngayon? Hindi, wala na siya ngayon. Oo, ano bang gusto mong gawin? Gagawin na natin ngayon. Sige, gaano ba karami ang iniinom niya nun? Anong oras? Bago. Gusto mo na siyang unti-unting alisin sa gamot. Gusto mo siya ay may sakit na isa. Siya ay may sakit. Oo, kaya kapag pinag-uusapan mo ang pantigil niya. Dahan-dahan mo siyang inaalis sa gamot. Tama. Nag-alala talaga ako sa asawa ko at hanggang ngayon, nagmamalasakit pa rin ako. Pero sige, kaya. Itinigil ko ang pag-inom ng mga tableta. Sabi niya ay ayos lang siya, pero hindi naman talaga. Anong ibig mo sabihin dyan? Sobra na siyang umiinom. At sabihin ko, parang may kakaiba rin sa kanya, hindi na sa droga. Tapos, Malamang may masamang epekto yon kung umiinom ka ng gamot. Baka hindi maganda ang kombinasyon. Nung una ako siyang nakilala, gumagamit siya ng meth. Sinabi ko sa kanya na itigil niya yan. At tigilan mo na rin ang pag-inom tuwing weekend, kung hindi, ayan ang pinto. Gusto mo manatili sa akin? Ayos lang, ultimatum yon. noong unang taon na magkasama kami. Makatarungan naman ang ultimatum na yon. Oo. Kaya akala ko, ayos na lahat. Pero hindi pala. Umiinom siya ng iba't ibang gamot. Hindi ko napansin hanggang isang araw na binuksan ko ang pinakailalim na drawer. Ang dami palang klase ng gamot doon. Lahat ba galing sa doktor? Sabi niya, nakukuha ko ito sa nanay at mga kaibigan ko. Nasa mga bote ba ito mula sa bote ka? Oo, malalaking bote. Bilang sa mga iyan. Pero sige. Kaya palaging inilihim sa akin ni Ana.
Ayaw niya malaman ko na addict pa rin siya. Humihitit siya ng damo at madalas uminom. Hindi kong sabihin, May mga kalating galon ako sa garahe ng 4 na taon. hindi man lang nabuksan, di ba? Pero lahat ng alak sa bahay, ininom niya lahat. Bihira lang akong sumama sa kanya uminom. Karaniwa kong umiinom ng Merlot. At iyon ay siguro isang beses lang tuwing 6 na buwan kapag may hapunan. Hindi ko talaga gusto ang alak. Pero sige, kaya ang kilalanin. Ay isang sumisira ng relasyon, ako ay. Diyos ko, ngayon ko lang talaga naintindihan. Dahil 21 taon, tila nalimutan niya kami. At si Ana, sabi ko, Hindi ko nakikilala. Ano mangyayari? Pero hindi niya inamin na droga ang problema. Sabi niya, hindi daw droga yon. tinitigil ko na rin naman ngayon. Mas lumala pa siya pagkatapos. Nung itinigil niya yon, sabi nila, aabutin ng 6 na buwan hanggang 1 taon bago ka tuluyang magising. Hindi namin kinaya. Dahil naging magulo ang lahat. Kaya naubos na ang pera ko. Bumagsak ang negosyo. Ngayon, nagpatong-patong na ang mga problema namin. Malaki ang stress ni Ana dahil lahat ay nakapangalan sa kanya. At ako rin alam yon dahil gusto ko magtagumpay, di ba? Kaya may mga kaso kami at ito pa. At pagkatapos ay dumating ang revelasyon mula kay Robert Child tungkol sa kung ano ang malamang na ugat ng kanyang galit. May nakilala na ni ba si Anna? Yung nakilala siya sa trabaho. Nakapasok lang niya sa trabaho. Walang hiya at madumi rin siya. Mukha siyang nagbebenta ng shabu. At ako, at si Junior, Nagkabati kami. Nagtali kami ng matindi. Ang saya talagang magsama ulit pagkatapos ng 1 linggo na hindi nagkikita. Pagbalik ko mula Arizona. Kinabukasan, gusto niya raw na pumunta kami sa bahay ni Mary. Ako na ang magbabayad para dito. Sige, pumunta siya sa trabaho, kami naman ay pumasok doon. si Junior ay parang, uy, nasaan si Mama? Nagkakape sa Java. 'Di ba? Sabi ko, tara, pasok tayo. Yakapin mo siya at ikwento yung job interview mo. Unang interview niya yon, 'di ba? Excited siya. Pagdating namin doon, nakita namin na nakausli ang braso niya sa bintana habang nagyoyose. Tapos biglang sumulpot ang lalaking yon sa passenger seat. At ang anak ko ay, sabi niya, Tay, pwede ba nating puntahan siya ngayon din? Sabi ko, siguro hindi muna natin dapat gawin. Hindi ko kasi pinagkakatiwalaan ang sarili ko. Sabi niya, gawin mo na ngayon, Tay. Kaya ginawa namin at bigla ka na lang bumalik at hindi tumawag. Hindi, bumalik kami at kinausap siya. Nilapitan ko siya sa bintana habang pabalik siya sa tindahan. Sabi ko, may gusto ka bang sabihin sa akin? Tinitigan niya lang ako na parang usang natulala sa ilaw ng sasakyan. Wala. Sabi ko, sigurado ka ba? Kasi hindi mo pilauo ang kahit sino sa kotse mo sa 21 taon na kitang kilala. Hindi, kasi security siya. At security detail lang pinag-uusapan namin. Siya bang security sa Fred Mayer? Yeah, okay. Kaya naman, tumatagal ito ng ilang sandali. Nahuhuli namin sila. Parang 6 na beses na magkakaiba. Sinundan namin sila isang gabi para malaman kung saan sila pupunta. Pumunta sila sa Riviera Montel, bit-bit ang maleta. Saan yon? Nasa Olympia yun. Sinabi ni Robert na kilala bilang Rob sa mga detective na gumagawa si Anna ng kwento tungkol sa kanya. Maaaring mas matanda ka na kaysa sa akin. I don't care. Kaya ayon, nangyari yon. Tapos pagkatapos nun, doon na nagsimulang maging magulo. Pagkatapos niyang, alam mo na, mag-file ng protection order. Lahat ng mga kasinungalingan na yon sa... At pati ang anak kong teenager ay nagpakita doon at sinabi sa hukom, Hey, ayokong andyan ang nanay ko sa bahay. Paano kung ayokong andyan ang nanay ko sa bahay, sabi ng hukom. Ito. Okay. Wala na ang tatay mo sa bahay. Kung nerebisan nila ang mga iyon.
at pinag-polygraph ang babae, sana naiwasan na lahat ito. Dahil hindi niya sana ako pinalayas. Ilang buwan na ako nakatira sa truck ko, di ba? Yeah. No, Grabe. At ano ang nangyayari kapag may protection order? pinapalipat niya ang boyfriend niya. Sa bahay. At kaya ang mga kapitbahay ko. Nakipag-usap kami kay Caleb. Caleb? Marlin. Tinawagan ako ni Marlin. Uy, ano meron dito? Sa kakaibang itsura ng lalaking kasama ni Ana. Sabi niya, hinahawakan siya gabi-gabi, Rob. Pagkatapos ng trabaho, tumatakbo siya palabas at mahigpit na niyayakap. Sabi ko, Marlon, ayoko maging masama pare, pero ayoko marinig yan. Gets mo? Pero narinig ko pa rin. Sa tingin ko, tumawag si Caleb at sinabi natutulog siya na bukas ang bintana. Bukas at naririnig niya na nagsisex sila sa kama ko. Ang weird, Diyos ko pare. Yun na eh. Tapos isang suntok sa sikmura. Tol. So, ano yung naging usapan ninyo? Caleb at Marlon. Yun ay. Siguro mga 2 o 3 linggo nang nakalipas. Si Anna Child ay talagang humiling ng protection order laban kay Rob Child at naaprubahan ng order isang araw bago ayon sa mga deputy, binaril ni Rob sina Anna at Jason kahit na hindi pa naipapaabot kay Robert Child ang order. Binanggit ng King 5 ang mga dokumento ng korte kung saan sinabi ni Anna na tinrato siya ni Rob na parang padaare. Sinabi niya natatakot siya sa kanya. Ayon kay Anna, sinabi ni Rob na kung di niya makuha si Anna, wala nang iba ang makakakuha sa kanya. Noong Marso, 2 linggo bago ang pamamaril, nag-post si Rob ng litrato ni Anna at ng anak ni Anna sa Facebook. 4 na araw matapos yon, Marso 12, nag-post si Rob ng bathroom selfie at nagsabing wasak ang puso niya, ngunit di niya sinabi ang dahilan. May litrato si Rob sa Facebook noong Disyembre 2025 na may baril siyang nakasukbit sa dibdib. Kailangan kong marinig lahat ng iyon. Anyway. Ayokong maniwala, pero totoo yun. So, Para lang. Gumagalaw sila. Sinabi ng mga kapitbahay na inilipat lahat ng gamit na ito, Rob, kinabukasan matapos siyang magsampa. Hindi ko alam kung ginawa niya, pero sigurado akong siya ang gumawa. Sinabi niya sa akin to. At kaya, sabi ko nga, pinupunta ko siya ng may katrabi. Dun sa taas para ibalik si Cooper. At habang ginagawa nila yon, lumabas si Ana at sinabi, "Hoy, binawi ko na ang protection order. Sabihin mo sa tatay mo na pwede na niyang kunin ang mga natitira niyang gamit." Kaya ginawa ko na, sige. At umakyat ako at dito na nga nangyari ang lahat. Umakyat ako. Nasa labas siya. At sabi niya, Anong ginagawa mo dito? sabi ko, Diyos ko, sinabi lang niya sa mga lalaki na papuntahin ako rito para kunin ang mga papeles na ito. Kaya yun, pumasok ako sa bahay. Binuksan ko ang pinto. Nandun pa rin siya. At nandun ang aking shotgun na nakasandal sa. Sabi ko, oy, sinabi mong hindi mo alam nasaan yun. Matagal ko nang hinanap yun. At sabi niya, oo, pinapagadik ko kay Jason yon. Sabi ko, hindi pwede. $11,000 ang ginastos ko dyan mula sa akin yan. Kaya kinuha ko, di ba? Sabi ko, Saan si Jason? Wala siya dito. Kailangan mo talagang umalis. Sabi ko, anong problema mo, pare? Kahapon sinabi mo sa akin at nakatayo ako doon na may shotgun. Kahapon sinabi mo, pwede akong pumunta dito at kunin ang mga gamit ko. Sabi niya, kailangan mo na umalis. Okay? bumukas ang pinto sa harap. Tumayo. At si Jason ay sumili. Yan, yan. Ganun lang, ang pinto sa harap. Pumasok siya sa pintuan sa harap. Kumusta? At na yon, parang naka-auto mode na lang ako. Napatingin ako kay Ana, may hawak siyang maliit na baril na ibinigay sa kanya ng lalaki.
Tinutok niya yon sa mukha ko para barilin ako. Hindi ito pumutok dahil naka-safety. Grabe. At sinubukan niyang kunin ang baril at iikot ito palayo sa putok-putok. Putok, sapat. Namimimili ka ba sa Rite Aid? Ilang beses? Paano naman siya? 2 putok yun kasi sobrang sensitibo ng gatilyo. Bigla na lang, putok agad. Nasa side siya. Nasaan siya? Nasa may pintuan siya at nandito rin siya. Sinabi ni Rob Child sa mga investigador na binaril niya sina Ana at Jason para ipagtanggol ang sarili. Sabi niya, lumitaw si Jason na may baril sa kamay at babarilin daw siya ni Ana sa muka, pero naka-safety ang baril. Iniimbestigahan pa ng mga autoridad ang kaso habang sinabi ni Rob Child na kinuha niya ang baril ni Ana at itinapon niyon palabas ng bintana. Kaya gumawa ko na ilang trabaho. Hindi. Dun yun sa kalsadang lupa. Kaya sa kalsadang lupa? Oo. Sa bintana ng driver's side ba? Sa passenger side. Gaano kalayo mula pag-alis sa sementadong kalsada bago makita ang gate at anong liko papunta sa? Ayaw namin may batang makakita ng baril na yun. Masaktan ng sarili o iba? Oo, di ko kinaya. Nagpanik ako. Hindi ko nga mapaniwalaan ang nangyari. Sa totoo lang, hindi ko nga alam kung ano talagang nangyari. Hanggang sa sumunod na araw. Mag-focus tayo. Kinuha mo ang baril ni Ana at itinapon mo ito palabas ng bintana habang pauwi ka sa daang lupa. Paano naman si Jason? Sabi niya meron siya baril. I don't know. Kinuha niya ulit? No. Bakit siya bumili ng isa? Hindi pa ako nakalabas doon. Hindi ko alam. Kaya, para alam mo lang, wala talaga akong masyadong alam tungkol sa kaso nito. Pero malapit ako sa iyo. Okay lang ako, pero nag-aalala ko dahil may baril siya. Isa sa mga kapitbahay ay pumasok sa bahay bago kayo dumating. Sino yun? Nakakatakot talaga. Mas mabuti, sanang hindi mo ninakaw ang baril. Gusto kita, Caleb. Sana wag kang gumawa ng masama. Nakita mo ba kung anong klaseng baril ang meron siya? May nakita ka bang kulay tulad ng pilak o iba pa? Hindi, mabilis lang ang pangyayari. Paano naman yung baril na inugot ng asawa mo? Nickel-plated yon. Alam mo ba kung anong klaseng baril yon? Medyo maliit ba yon? Revolver ba o semi-automatiko? Karaniwan, kukuha siya ng 380 o 100 mm. Maliit kasi, maliit ang kamay niya. Pero tungkol ba dito? Binilhan siya na baril. Yun ang narinig ko, hindi ko nga alam yon. Kaya parang ganon, kinuha mo yun sa kanya, nung nagmaneho ka, nung hinawakan mo, nung itinapon mo yon sa bintana. Assalamualaikum. Kaya may magasin ito, malinaw naman. Hindi naman tungkol doon. Hindi ito revolver. Isa ito. Pero na-shock ako. Oo naman. Hindi ko nga alam na ginawa ko yon. Parang nasa labas ako ng sarili ko o kung anuman. Ang bilis ng pangyayari. Gets mo ba ang ibig kong sabihin? Bigla na lang akong nagkaganito. Parang walang papatay sa akin na yun. At parang sa tingin ko, parang plano talaga nilang patayin ako. Kasi bakit niya ako pinapapunta doon para kunin ang mga gamit ko? Eh binuwi ko na nga ang protection order. Sinabi to ng mga bata sa akin, kaya pwede ko itong makuha. Kukuha ako ng mga kaibigan ko, kasi pwede ko namang kunin. Alam ko ay malimbo lang para sa kanila. Hindi natuwa si Rob Child sa hiwalay na lang ng asawa. Rinig ang galit pero halatang ayaw na niya sa kanya. Patuloy na tinanong ng mga detective si Rob Child tungkol sa nangyari noong Marso 24 nang pumunta siya sa bahay ni Ana. 8. Kaya, saan si Ana? Noong at sino ang pumasok sa... Ako, sige. Ako ang unang pumasok.
Nasa likod ko siya at ganon. Pero sige. At pagkatapos ay sinabi mong nakita mong pumasok si Jason. Iyon ay pagkatapos niya sabihin sa akin. Wala siya doon. Tama. At nasaan siya nang sinabi niya yon sa'yo? Nakatayo siya mismo sa harap ng laundry room. Yeah. Pagkatapos, sinabi niya sa'yo na wala siya rito. At kailangan mo nang umalis. At pagkatapos, sinabi niya, pero bago yon, sinabi niya ang pinagamit niya kay Jason ang shotgun ko. Pero nagsinungaling siya sa akin. At akin yung shotgun na yon. Malaki ang ginastos ko para doon. Kaya hawak ko na ito sa kamay ko, kinuha ko lang ito mula sa pader. At may nakaipit na agad na 10 round na pit doon. At nakatayo lang ako dyan. At sabihin niya, kailangan mo talagang umalis. sabi ko, nasa si Jason. At siya, Wala siya dito. I said, okay, whatever. So, Anong bahagi nito? Pagsisinungaling. Restraining order? protection order. Pinapalipat mo na ang boyfriend mo at doon na siya natutulog. 3 araw matapos na natanggap ang protection order, pansamantala ay kasama mo na siya. Para lang sayangin ang 21 taon natin pagsasama bilang mag-asawa. At sabi ko, itong lalaking to. Pumasok lang ng ganito, tapos ako, boom, boom! Ulis. Kaya hayaan mo muna para mas maginaw sa isip ko. Pagdating mo doon, ina-assume kong nasa truck ka. Tama? Para makapagkarga ka ng mga form at iba pa, ito yung tinatawag na Box the Hornet. Tama? Yung Ford. Nung dumating ka, saan ka nagpark? well, there's... Yung truck niya ay nasa driveway ko. Kaya kailangan ko lang iparada ng ganito. Sige, yun ang susunod kong tanong. May sarili siyang sasakyan at siya rin ang nagmamaneho? Oo. Anong sasakyan ang minamaneho niya? Sa tingin ko, itim na Ford ang minamaneho niya na may temporary plate pa. Ford truck ba o kotse o? Oo, truck. Parang Ranger o F-150 o F-150 sa tingin ko. At ako ay nasa driveway ko mula noon. 3 araw matapos mailagay ang pansamantalang putos. Pagdating mo ron, nakita mo ang sasakyan niya at naisip mo, nasaan si Jason? Oo, sabi niya, wala siya rito. Kaya nag-uusap kayo. Ngunit na agad ang pag-uusap kasi malaking bagay ito, di ba? Ito lang aking 2 Kaya ibig ko sabihin, marami kang emosyon dyan. At habang nagsasalita ka, yung mga minuto akong naka-fetal position. He's crying over. At tawa siya ng tawa sa akin. Alam mo yon, tinatawanan niya ako. At sabi ko, sino ka ba? Hindi na nga kita kilala ngayon. At sabi ko, kahit na hinarap ko na lang. ginawa kong lahat ng makakaya ko. Pero. But that day that I went in there and he tried to sabotage me there through the front door, she lied to me about him being there. Nandun sila. Iniisip ko, pareho sila may baril. Makaset up yun para anisin ako. Pero, wala ka ng oras para isipin yun. Palaban ka lang, parang I was young. palagi naman akong naging mabait. Sabihin mo lahat ng nakita mo nung pumasok si Jason sa harap na pinto. Nauna ang baril. Bumukas ito ng ganito kalaki nung tumapat ang ulo niya sa sides ng baril. At sinabi ko lang, boom, boom. May mga pagkakataon sa panayam na ito na patuloy lang magsalita si Rob Childs at inilalantad niya ang mga detalye na talagang nagpapakita ng kanyang emosyonal na kalagayan kung paano siya mag-isip. Kaya niyang pag-isipan kung anong tao siya, pero minsan tinatanggihan niya ang seryosong sitwasyong kinasasangkutan niya. Hindi ko matiis ang amoy ng ihi. Pwede ba akong maligo mamaya? Oo naman. Pagod na talaga ako. Mas mabuti sigurong wag muna akong magsalita. Baka may masabi akong mali. Mag-usap na lang tayo kapag nakatulog ako ng maayos. Sa ngayon,
Ang pinaka-pinag-aalala namin ay kung may mga baril sa gubat, baka may batang makapulot nito. At ang kalusugan ko noon ay ganon din ang nangyari sa akin. Hindi pa kasama dyan. Nabaliw ako. Baliw na baliw ako riyan. Sa tingin ko, sinira ako nito. Ako noon ay parang ganito. Gagawin ng isang batang nasa ikawalong baitang. Parang hindi na ako lumago emosyonal mula nung ikawalong baitang dahil sa wala nang ibang babae na nagdulot ng ganong epekto sa akin. Malakas talagang epekto nun. At palagi niyang sinasabi, wag hani. Sabi ko, sige, kapag namatay ako, kailangan yakapin mo ako sa pagpanaw ko. Ganun ang nararamdaman ko. Natakot o kung anuman. Sabi niya, hindi ko talaga alam. At pagkatapos, sa araw, kinamuhian ako. Matt, at may mga pagkakataon na parang nagbabago ang kwento ni Rob. Kagabi. Sabi mo, dinala mo ang shotgun. Hindi, sa tingin ko, naiiwan ko yon sa trunk ng truck. Sinabi mo rin dati na itinapon mo yon palabas ng truck. Ginawa ko, pero sabi ko, kailangan ko matulog. Itinapon ko yung maliit na pistol. Nakahinto yung truck nung itinapon ko yung nakakainis na shotgun. Basta itinapon ko lang, tapos kinuha ko yung bag ko. Yung bag mo. Kasama ang 308 doon. Nasa rifle case yan. Oo. Yung maalang tinatago ko. Hard case ba? Hindi. Soft case lang. Parang web, parang nylon type o parang. Balato kung ano man, hindi ko maalala. Meron, actually, kamo siya. May kaunting kamo na disenyo ito. Perfect! Mas madali pang hanapin kapag nakatali. Si Robert Child ay kinasuhan ng burglary at 2 bilang ng murder. Nakakulong siya ngayon na may piyansang $5 milyong habang naghihintay ng paglilitis. Sa GoFundMe para sa libing ni Anna, sinabi ng pamilya na siya ay masayahin, maganda, mapagmahal, maalaga at palabirong ina, anak, kapatid at kaibigan. Mahal at hinahangaan siya ng komunidad. Nakakahawa ang kanyang ngiti at tawa at nagdulot siya ng pagbabago sa buhay ng bawat nakilala niya. Ang diwa ni Anna ay nagdadala ng liwanag at kaligayahan saan man siya magpunta at ang kanyang pagkawala ay nag-iiwan ng malalim na puwang sa aming mga puso. Wasak ang aming pamilya sa biglaan niyang pagpanaw. Sa ngayon, hinaharap namin ang mahirap na katotohanan na wala kaming sapat na pera para sa kanyang cremation, pagtitipon para sa pagdiriwang ng kanyang buhay at ilang maliliit na utang na kailangang bayaran. Ang 2 anak na lalaki ni Anna, kasama ang iba pa naming kapamilya, ay naisparangalan ang kanyang alaala sa parang nararapat sa kanya. Si Jason ay ama ng 3. Sa obituary niya, sinabi ng pamilya na mahalaga sa kanya ang pamilya, tapat siya, mapagprotekta, at mahilig sa kotse at motorsiklo. Humingi ng tulong si Anna Child at nakuha ang protection order, gaya ng nabanggit ko. May tulong na makukuha 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo para sa mga biktima ng domestic violence. Tumawag sa isa, 800-700-999 SAFE. Ito ang pagtatapos ng episode na ito ng Crime Fix. Ako si Anjanette Levy. Salamat sa pagsama. Magkikita tayo ulit dito sa susunod.